Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon, 31, gunitain natin si San Juan Bosco, pare, at tagapaghubog ng kabataan. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, kailangan tayo maging matapat at matiyaga ayon pa sa sulat sa mga Hebreo at sa ating Ebanghelyo ni San Marcos. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang paghahari ng Diyos ay siyang pagkaroon ng katapatan sa Panginoon habang lumalago ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, lumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan. Inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paano kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsay, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan namay, karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos,
sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas sa gawain niya ang Diyos nagagalak kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig, ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga habang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, nagpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at
nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahitik na mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi kapag natanim na at lumago. Ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng salinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon ang huling Biyernes sa buwan ng Enero na buwan ng Nazareno at buwan ng Bagong Taon at ng mahal na Birhen Maria at ng Santo Niño. At ngayon, ang tema po natin ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung tingnan po ninyo sa Biblia, ang paghahari ng Diyos ay makikita ng marami sa Bagong Tipan. Pero sa buong Biblia, ito po ay 80 times, 80 kabisis na ulit sa Biblia. Sa salita ng ating Panginoon sapagkat siya ay Hebreo. At ito yung nasa salita ng luma na tipan. Ang paghahari ng Diyos ay tinatawag na Malkot Elohim. Ulitin ko, Malkot Elohim. Malkot, paghahari, Elohim ng Diyos. Nasa Koinoko na Grigo sapagkat ang ating mga pagbasa ay nasa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ito po ay tinatawag na Basilia to Theo. Basilia, paghahari, Theo, mula sa Theos, Diyos. Na sali naman sa Latin, Regnum Dei, Kingdom of God, ang kaharian ng Diyos. Na kung minsan ito'y tinatawag kaharian ng langit o kaharian ng liwanag. At napahayag po sa atin ngayon, ano ang paghahari ng Diyos? Sinasabi ng ating Panginoon na mayroon siyang 2 talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Una ay tungkol sa nahasik na binhi. Ang pangalawa ay tungkol sa binhi ng pinakamaliit na tanim, mustasa. Kapag tingnan po natin ang kahulugan, una, yung tungkol sa nahasik na binhi, ito po ay pagkaroon ng tiyaga, pagkaroon ng handang pagtitiis, na ang paghahari ng Diyos ay una sa lahat, ang tunay na nagpapagalaw, ang tunay na nagpapatubo ay hindi po tayong tao. Tayo ay isa lang sa mga instrumento na kung saan ang paghahari ng Diyos ay kilalanin o ang paghahari ng Diyos ay ipakilala, ipaalam sa iba kung alam na natin ano ang paghahari ng Diyos.
Kaya nga sinasabi sa ating unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, na kailangang magtiis sapagkat nariyan naman ang Panginoon. Ang ibig sabihin dito, handa tayong mananalig at handa tayong manatili sa ating pananalig, handa tayong magsakripisyo o magtitiis sapagkat ang lahat ng nagpapagalaw ng paghahari ng Diyos at ang kaligtasan natin kung ating yakapin ang mithiin ng paghahari ng Diyos ay hindi po sa atin. Lahat ay biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Santa Teresita del Niño Jesus, lahat ay biyaya ng Diyos. All is grace. Pakisabi sa tabi mo, lahat ay biyaya ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Diyos at ang ating pong kaligtasan, ang ating pong buhay na ganap ni Kristo ay biyaya ng Diyos. At upang tayo ay magkaroon ng ganap na buhay at buhay na ayon sa ating Panginoon, kailangan na tayo ay mapabilang sa kanyang pinagharian. Kaya kapag tingnan po natin, ano ba ang paghahari ng Diyos? Una, ang paghahari ng Diyos ay hindi po physical. Ang paghahari ng Diyos ay hindi po political. Ang paghahari ng Diyos ay hindi po nang makita natin pang-ekonomiya. Bagkos ang paghahari ng Diyos ay isang estado na kung saan ang Diyos ay siyang nagpapairal ng lahat. Ang Diyos ay siyang hinayaan natin na mamumuno. Ang Diyos ay siyang hayaan natin na siya yung Panginoon. Kapag makita na natin na ang mga tao ay gumagalaw ayon sa mga material na bagay, ang pagnanais nila ay mga bagay-bagay ito sa mundo, kahit na nag-ahari ang Diyos, tumutubo ang mga naitanim na mga binhi na pag-ahari ng Diyos, hindi po tumutubo ang mithiin ng pag-ahari ng Diyos sa taong hindi kumikilala na may Diyos na nag-ahari sa buhay. Pangalawa, dapat po nating tingnan na itong paghahari ng Diyos ay hindi po isang kapangyarihan na matawag nating kapangyarihan dito sa mundo na pangsamantala lang. Ito ay isang kapangyarihan na higit pa sapagkat ito ay spiritual, ito ay makalangit at sa ibang antas. Kaya ito ay tungkol sa paghahari ng Diyos na kung saan siya ang pinakadakila at ating tinatanggap na siya ang pinakadakila at ang ating Panginoong Hesus Nazareno ang siyang naghahari sa ating mga puso. Pangalawa, na ang paghahari ng Diyos ay ang pagtanggap ng otoridad ng Diyos na siya ang dapat na ating gabay. Ang mensahe niya ay gabay sa ating buhay at lahat ng ating kilos, kalakaran, tunguhin sa buhay ay dapat gabayan ng turo ng Diyos. At pangatlo, na dapat ang Diyos ang siyang ating sundin. Kapag tayo'y sumusunod sa mga kapangyarihan o hilig dito sa mundo, hindi po natin pinagahari ang Diyos. Ang ibig sabihin dito, sundin natin ang Diyos. Anuman ang kalooban ng Diyos, tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Anuman ang kanyang gusto para sa atin, yun ay ating sundin. Sapagkat siya naman ang makapagbigay sa atin ng ganap na buhay, siya naman ang makapagligtas sa atin, at siya naman ang makapagdala sa atin ng kagalakang walang hanggan doon sa kalangitan. At yun ay tinatawag na paghahari ng Diyos kapag tayo'y kasama na sa lahat ng mga nilikha, mga anghel, mga banal, at iba pang mga nilikha, at kasama natin ang ating Panginoon at lahat ng mga naroroon sa kalangitan. Ito ay tinatawag na paghahari ng Diyos. Ang ibig sabihin dito, mayroong paghahari ng Diyos sa kasalukuyan, mayroon ring paghahari ng Diyos sa darating pa. Ano yung kasalukuyan na paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos ay isang spiritual na pagtanggap natin at pananalig na ang Diyos ang siyang Panginoon sa buhay natin, kung ang Panginoon sa ating puso, ng ating isipan, at lahat ng balak, plano, at kung anuman ang ating gusto sa buhay. Yun ang sa ngayon.
Kaya kung mayroong mga tao at tayo po yon na nalig sa ating Panginoon at siya ang ating Panginoon sa ating mga puso, ibig sabihin, number 1 siya sa ating puso, number 1 siya sa ating tahanan, number 1 siya sa ating mga gawain, mayroong paghahari ang Diyos. At ano po yung tinatawag na paghahari ng Diyos sa darating na panahon? Ito yung pangwakas na panahon na tinatawag na parousia. Pangwakas na panahon na kung saan ang lahat ay bigyan na ng paghukom dahil sa gawa natin at sa buhay natin. At kung tayo ay napabilang sa Kanya dahil naisulat ang ating pangalan sa kalangitan dahil gumagawa tayo ng mabuti. At kung tayo'y nakagawa ng masama, tayo'y nagbalik loob sa Diyos at gumagawa ng paraan na magbabago sa darating na paghahari ng Diyos na tinatawag na paghahari ng tunay ng lahat na kung saan ang lahat ay para na sa Diyos. Doon ating matamo ang tunay na kagalakan na kung saan Diyos na ang lahat. Kaya kapag i-summarize po natin ang paghahari ng Diyos, tayo na mga hinirang na bayan ng Diyos ay nasa pook ng Diyos at siya ang ating hari at punga Panginoon sa buhay. Yung gusto na ang buhay natin ay pagharian ng Diyos, ang puso natin ay pagharian ng Diyos, ang isipan natin ay para sa Diyos, pumalakpak ng malakas na ang Diyos nga ang siyang mag-ahari at ang Diyos ay siyang tunay na gabay, liwanag at saysay ng buhay. Kapag ka ang Diyos ang mag-ahari sa buhay natin, mayroon na tayong tinatawag na dito pa lang sa lupa, matamasa na natin ang langit sapagkat lahat ay biyaya ng Diyos at ang kanyang mga biyaya na makalangit ay ating isinasabuhay sapagkat iniibig natin ang Diyos higit sa lahat at minamahal natin ang ating kapwa-tao gaya ng pagmahal sa sarili upang ang Diyos ay lahat-lahat sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang ating presensya sa ating buhay. Atin pong itutugon, banal na mga hasik, gawin mong magbunga ang aming buhay. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon
na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hiling namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsipo muna po ang lahat. Oo, Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na tanisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman mo kapanin tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Juan Bosco ay pinarangalan sa buhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga palangkilang iukol kaisa ng sambayan dito ay nagtitipon. Ay kaysa na manghel siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanilupatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Juan Bosco, San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kalignaw, ito sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami
paintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsilang katolik. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, O aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarilit, bungayang magdusayaring sakit, anong tamis o kay gaan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapaghal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap, mayroong kapanatagan, tanan kong dusa at hilahin, lubos na
napaparam pagkat ito'y kaparaanan na nag-uugnay sa atin na kapwa nag-ibigan. O Jesus kong minamahal, pagkait ka't inumin ng napapaghal, pagturo sa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkait ka't inumin ng napapaghal, pagturo sa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Bukas, Sabado, February 1, 2025, sa ganap na ikalima, ka-anim at ikapito ng gabi na misa at sa linggo, February 2, 2025, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagan impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubayan namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming nagtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kalawalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maasahan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglingkod, lahat ng mga narito, lahat na ugnay sa atin at tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbigay sa iyong biyayang siksikliglig at nagumapaw. Ang paghahari ng Diyos, Malkot Elohim, Basiliato Theo, Regnum Dei, Kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, ay sumasa atin kapag tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos at sumusunod sa Kanyang kautusan at pagsabuhay ng Kanyang Ebanghelyo. Ngayon po ang pusbas. Mangyari po lang itas bagya, mag-ibagay ng pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagmasin cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kay makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayin kayo paan pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin natin ang Diyos. ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.